Pakain na natin sa Huntsman Spider ang ating ipis. Uy, ayun oh. Huli. Ito kaya. Sana kainin. Uy. Buti na lang nasa loob niya oh. Hulog sana yan dun sa tubig. Oops, lumabas. Ibang klaseng gagamba to. Kainis. Yan, iniputan pa ako. Hello, what's up sa inyo guys? Welcome back to our channel, Feeding Frenzy TV. So, ngayong araw nga po pala no, mag-face reveal na tayo. At ngayon susubukan natin na magpakain ng mga gagamba. Meron tayong kaunting mga ipis dito. At meron ding isang insekto na nakita ko dito sa aquarium ko. Ito yun oh, may ensign wasp. Ito parang nalunod yata to siya. Tapos papakain natin to sa ating gagamba. So nga pala guys, sinubukan kong ipakain sa mga gagamba natin kanina itong ensign wasp na insekto. Kaya lang ayaw nilang kumain. Kaya naisipan ko na ipakain na lang sa isang gagambang bahay. Para may content pa rin tayo kahit papano no. So ito na guys, ginalaw-galaw ko lang ang insekto sa sapot ng gagambang bahay para mapansin niya. Ayan na guys, atakihin niya na yan. Yun, Lotbi, galing sumapot. Ito pala yung gagambang bahay na abuhin na nandito sa fish pond ko guys. Actually, hinayaan ko lang siya dito at hindi ko siya kinukuha para naman may kumain sa mga lamok at hindi tayo magkakadengge. Kaya malaking tulong talaga yung mga gagambang bahay natin. May isang beses na may nakita akong bubuyog dyan sa baba yung sa may tubig. Nakalutang yung bubuyog na maliit lang naman siya na bubuyog pero mas malaki pa siya ng konti kaysa dito sa gagambang to. Tapos ayun, naisipan ko na i-content ko kaya ito no. Kaya ayun, pinakain ko sa kanya. At nung naubos niya na yung bubuyog, natuwa ako kasi lumaki siya. Bumotsog siya kumbaga. Kasi nga, ang lit-lit ng tiyan niya Kaya naawa ko sa mga gagambang bahay dito sa bahay namin. Tapos pag may nakita akong mga insekto, mga lamok, pinapakain ko sa kanila. Para hindi na sila matagalan sa paghintay kung may lamok ba na sasabit sa kanilang mga sapot para may makain sila. Minsan nga din pala pag may nakikita akong male na gagambang bahay, kinukuha ko at nililipat ko sa bahay ng gagambang bahay na mga babae kagaya nito para makapagparami sila. Ang bilis lang din naman kasi nila magkakakilala Tapos maya magbe-breed na sila kapag nagkapalagayan na sila ng loob. Itong gagambang bahay na to, ang pangalawang beses niya ng itlog. Ngayon naman, kukuha tayo ng isang maliit na ipis dito. Nahuli ko lang rin to at nilagay ko dito. Ayan, kunin natin siya. Hindi ko alam anong klaseng ipis to. So, proceed na tayo no. Takpan muna natin at nang tayo ay makapagpatuloy na. Di kinain ng ibang G kaya susubukan din natin tong ipakain sa tigrihan na gagamba natin guys. Itong ipis. Maliit lang to na ipis guys Ayan Yan, papakain natin to. Ito na guys. Buksan ulit natin ng bahay ng tigrihan ng gagamba. Medyo lumaki na siya palagi araw-araw kasi natin siyang pinapakain Yan, tingnan natin. Kakainin ba niya itong ipis? Yun. Kain na sana yun Panabigatan na siguro. Subukan natin ulit pakainin siya guys. Malamang kakainin niya na to. Parang tarantula to Yun. Sinakmal na. Lotbi time.
Sasaputan niya na to guys. Yun, kinagat niya na guys. Sa wakas, kinain niya na rin. Tingnan natin mamaya, sasaputan niya yan. Yun o, sinaputan na guys. Sinaputan na. Tingnan natin bukas guys, bubotsyog na tong tigrihan natin. Kasi medyo malaki tong, kahit maliit lang tong tong ipis, medyo malaki na to para sa kanya kasi parang maliit pa siya yung tigrihan natin. Yan na guys, tingnan natin yan bukas. Yan. Takpan na natin guys. Balik na natin siya ulit dun sa lalagyan niya. Na guys, balik na natin siya sa kanyang lalagyan. Bukas papakainin naman natin yung ibang gagamba. Matutulog na pala sana ako guys nang may narinig akong isang kaluskos dito sa loob ng bolsitas. Bolsitas to ng donut. Merienda namin kaninang hapon, tapos naiwan lang dito sa may hagdanan namin. Kaya sinilip ko na at yun nga, may ipis. Muntik po siyang makawala oh. May natira po kasing asukal dito, kaya nilanggam na rin siya. Kaya kinuha ko na lang at lalagay natin to doon sa lalagyan natin ng mga ipis. Pwede po lang ganun, going trap yun know? Hindi ko kalain yun, aksidente lang kasi yun. Subukan natin to sa susunod para may mahuli na naman tayong mga ipis. Iba-iba pala yung kulay nila guys oh. 3 na yung ipis natin, dadagdagan pa natin yan sa susunod. Yan, balik na natin ang takip. Pagising ko nga ng madaling araw ay tumiretso agad ako sa aking fish backyard para mabisita yung aking mga gagamba. At ito nga, may nakuha kong 2 pirasong lamok. Pinitik ko lang to dahil nakasabit sila dun sa mga sapot. Try natin to ipakain sa gagambang mais natin. Uy, parang ayaw niyang kumain guys oh. Naalimpungatan pa yata to dahil kakagising lang, so wag na lang muna nating istorbohin. Pagkabukas ko nga ng pitak ay agad na lumabas yung markaunong pula pusod natin. So ayan, pinagapang-gapang ko na lang muna para maka-exercise siya sa umaga. Yun yung markaunong pula pusod. Binalik ko siya sa loob at binuksan ko ulit para subukang pakainin ng lamok na nahuli natin. At yun nga guys, success yung pagpapakain natin ng lamok sa gagambang to. Yan, kaya tinakip ko na siya ulit at binalik sa kanyang lalagyan. Kinabukasan ay bumalik na naman ako dito sa aking fish barracks upang tingnan ang aking mga gagamba. At mukhang magpapakain na naman tayo. Kunin na muna natin itong sikada na nahuli ko guys. Ito. Content trivia muna tayo guys. Ang sikadas pala ay ang insekto kung saan kinuha ang inspirasyon para mabuo ang isang karakter sa Dragon Ball Z na si Cell. Papakainin uli natin itong naging butchog na siya guys. Yung pinakain natin ang ipis kagabi. Ito yung tigriha natin. Hindi niya naubos yung ipis kaya pinakain ko sa iba. Pero ngayon, plano ko sana siyang pakainin ulit ng ibang insekto. Kasi yung iba, sarap yung tulog nila ngayon. Kaya subukan pa rin natin na pakainin siya. Yan guys, buksan muna natin para makita natin ang ating tigrihan. Yan na, papakainin natin. Yun. Kinain agad ang sikadas natin na insekto, no? Early breakfast niya.
Sarap na sarap siya, oh. Baka sa susunod na mga araw o next week mangingitlog na to guys, kasi bumubutsyog na siya, oh. Alagang alaga ko to sa pagpapakain, kasi sa lahat ng mga G natin guys, na siya lang yung malakas kumain. Talagang sinusunggaban niya agad ang mga pinapakain ko sa kanya ng mga insekto na para bang isang tarantula. Binuksan ko na rin pala ang ating pitak na posporo, no, para makita rin natin yung ibang gagamba natin. Meron tayong mga itiman dito guys, so yan na. Papakainin natin sila ng kitikiti. Ito pala yung isa sa mga feeders na pinapakain natin sa ating mga gin. Kasi ang dali lang, bilis na nilang kinakain niya, no? Kinain agad. Ito naman yung sobrang ipis ng tigrihan natin, pinakain ko dito sa ekis na to, para naman hindi masayang, para maubos din ba. Yun, kinain naman din niya agad, oh. Galaw-galawin muna natin para akalain niyang buhay. So yan na, nilolot din niya na at kinain niya na agad. Uy, umipot pa, oh. Ganyan kalakas ang mga ekis, lalo ng kanang mga sapot. Ayan, talagang gutom talagang ekis na ito, no? Kasi panay yung sakmal niya dito sa leftover na ipis. Yan na guys, iuuwi niya na daw ang kanyang nakuhang pagkain. Pabalik na siya sa center ng kanyang bahay na sapot para magpahinga na, kasama ang kanyang nakuhang pagkain na binigay natin. Pinagpatuloy na rin ang pagsapot para mabalot niya ito ng maigi, no? Yun, iwan na muna natin siya dito. What's up sa inyo guys, nagbabalik po tayo. At ngayong hapon nga po pala ay magpapakain tayo ng mga gagamba. Meron tayong natitirang dalawang insekto dito, itong ipis at saka ano, di ko alam anong pangalan nito, parang flying termite siya, pero ang lapad ng kanyang pakpak. Flying termite to guys, yung nakikita na madalas nating nakikita kapag ano, maliwanag, di ba? Pag may ilaw, doon sila nagliliparan. Ang dami nila. Pero ito parang ngayon ko lang nakita na ganito kalaki o kalapad ang kanyang pakpak. Ito, oh, flying termite. Actually maliliit to eh, pero ito medyo malaki to siya. Pakpakain natin to guys. Na kuha ko lang to sa doon sa sapot, parang na ano siya doon, nasabit siya, tapos doon lang siya nakabitin, pero wala na siyang buhay, kaya kinuha ko na lang para mapakain natin sa ating gagamba. So ito na guys, kinuha na muli natin ang tigrihan, no? Ito yung pinakain natin ng ipis kahapon. Kaya kung mapapansin nyo, parang lumaki na talaga yung tiyan niya. Medyo bumutsyog na siya ng kaunti, no? Hindi na siya katulad ng dati nung kakarating niya pa lang sa atin nung nakaraang araw, na sobrang liit talaga ng tiyan niya. Kaya pinakain ko. At ito medyo lumaki na talaga siya kasi ang lakas niya kumain. So papakainin na natin to, pero light. Ito lang talaga yung papakain natin guys. So itong flying termite, kasi ano eh, di pa totally na tunaw yung ipis na kinain niya kagabi, kaya light snack lang muna tayo ngayon. So ito na guys, tingnan natin, kakainin nyo pa rin ba?
Kinain yung ulo. Yan o. Tinirhan niya pa ng isang buong katawan. Busog pa yata to. Kaya hayaan lang muna natin. Papakain na lang natin to sa ibang gagamba. Last na to guys. Ito kayang pulahan. Itong pulahan. Parang nakaabang na oh. Kitang kita yung pangil niya guys oh. Iyon, kinain niya na. Buti naman. Ilahin na lang natin. Tanggalin na lang natin itong pakpak sa gabal eh. Pero yan guys, so, kung nakikita nyo, kinain niya talaga. Buti naman. Para magkalaman naman yung tiyan niya. Kasi parang ang sexy niya na rin oh. Kinain niya na yung flying termite. Buti naman. Parang tinatamad siya ngayon ah. Naantok pa rin to. Sarap ng tulog. Ayan. Sira na natin. Okay. Sakto na naman. Subukan natin ipakain tong ipis na nakita ko dun sa isang aquarium ko. Di ko alam anong nangyari. Nakalutang na siya dun eh. So, wala nang buhay. So, sayang naman. Papakain din natin to. Ayan. So, feeling ko guys, mas bagay talaga na ipakain natin to sa medyo malaking gagamba. Para di na siya mahihirapang ubusin to kasi malaki siya eh. Kayang-kaya niya to. So, sa nakikita ko dito, meron akong nakita dito na pinakamalaki dito. Ayan o. Yun. Ayan siya guys. Susubukan natin siya ngayon. Tingnan natin kung kakagat ba siya. Ayan o. Tulog rin eh. Sarap rin ang tulog oh. Hirap mo pakainin boy. Istorbohin natin siya. Tingnan na lang natin kung hindi pa siya gigising. Oops, lumabas. Ibang klaseng gagamba to. Lumabas. Kainis. Yan, iniputan pa ako. Ang lagkit ng ipot niya. Ang tae niya. Hirap. Hirap nitong pakainin ah. Ayaw kumain. Bahala ka. Ito na guys, since di kinain ng mga gagamba natin, subukan natin ipakain sa ekis. Malamang kung gutom lang tong ekis na to, kakainin niya talaga to. Kaya ito na guys. Gagalaw-galawin muna natin para akalain niyang buhay. Yan na. Yan na, hinarap na. Uy, wow. Sinakmal agad at sinaputan. Malamang kung di niya nasalo yun, hulog yun dun sa babaw, sa may tubig. Galing mo sumalo, boy. Yan na. May pagkain na siya. Shout out sa gagambang ekis. Napakagaling. So, yun guys. Ang susunod nating papakainin pala ay yung huntsman spider. Kuha muna tayo ng ipis dito sa kanilang lalagyan. Yan. Ito na yung 4 na ipis na ating nahuli ng nakaraan. Kuha tayo ng isa at papakain natin sa isang huntsman spider. Hirap itong kunin. Ito na guys.
Kain na natin to sa ating Huntsman spider. Yun, sapul na sapul. Kain, huli. Laki ng gagambang yan, oh. Sa tuwing nagpapakain nga pala ako ng mga Huntsman spiders guys, kinakabahan talaga ako. Parang nanginginig. Kaya medyo pinikit ka lang yung mata ko para hindi ko makita. Parang nakakaano talaga siya. Napaka creepy niya. Pero in-overcome ko na siya. May arachnophobia kasi ako, lalo na sa mga ganitong klaseng gagamba. Pero tinapangan ko na talaga yung sarili ko para ma-overcome yung takot na yun.